Hello guys! Welcome back sa mundo ng agimat at mutya. Sa video na ito ay tatalakayin natin ang 10 mutya na malakas sa panggayuma. Ikaw ba ay nawawalan na ng pag-asa na magkaroon ng asawa? Ikaw ba ay hirap na sa buhay? Maaari mo itong subukang pampaswerte kung ikaw ay naniniwala sa mga ganitong usapin. Kaya guys, kung ikaw ay interesado, ito ang dapat mong malaman at panoorin. Marami na po akong nagawang video tungkol sa mga mutya at alam ko na maraming bago dito sa aking channel ang hindi pa napapanood ang mga kinakailangang mutya ng kalikasan para sa ating gabay sa buhay. Kaya isa-isahin natin ang mga mutya na malakas na pampaswerte o gayuma sa negosyo man o sa tao. Ang una sa ating listahan ay ang mutya ng sinag-araw. Ang mutya ng sinag-araw na bato ay may malakas na pangontra sa barang, kulam, palipad-hangin, at mga gawaing itim na mahika. Ang mutya ng sinag-araw ay mayroong katangian na nakaguhit na katulad ng sinag-araw sa kanilang aura. Kaya ito ay tinatawag na mutya ng sinag-araw. Well guys, ano nga ba ang tinataglay na kapangyarihan ng mutya ng sinag-araw sa mga taong nagtatangan nito? Tandaan na ito ay merong angking panghalina, pampalakas ng alindog at karisma. Kaya ang pera ay kusang lalapit sa iyo o ito ay meron ding money magnet. Dahil ito ay merong malakas na taglay na gayuma. Ito rin ay merong pampalubag loob, mapatao man o hayop na mababangis tulad ng aso, ay kaya nitong pasunurin at pabaitin. Ang sumunod sa ating listahan ay ang mutya ng lumot. Ang lumot sa English kung tawagin ay moss o algae, at ito ay kulay berde at madalas tumutubo sa mga puno, pader, semento at kahit sa mga bato. Madalas din itong makikita sa kagubatan, katubigan tulad ng ilog, sapa at dagat. Ang mutya ng lumot ay meron ding bertudis na angking panghalina, pampalakas ng alindog at karisma. Kaya ang pera ay kusa ring lalapit sa iyo o ito rin ay meron ding money magnet. Ang sumunod sa ating listahan ay ang mutya ng mani. Ang mani ay isang uri ng halamang ugat o bungang ugat na kadalasang matatagpuan sa Asia tulad ng Pilipinas. Ito ay isang klase ng nuts na maraming pinanggagamitan tulad ng pagluluto, paggawa ng oil mula sa katas nito at butter na palaman sa tinapay. Dagdag pa dito, ang mani ay mayaman sa nutrisyon na kinakailangan ng ating katawan. At ang mutya ng mani ay mayroon ding birtudis na kakayahan na panghalina, pampalakas ng karisma at alindog, katulad din sa mga naunang nabanggit. At meron din itong kakayahan na tinatawag na money magnet. At kung ikaw ay nagtatangan nito, ang kailangan mo lang gawin ay ibalot ito sa pulang tela. At ito ay magandang ilagay sa lagayan ng pera at lagi mo itong suotin sa katawan. At ang sumunod sa ating listahan ay ang mutya ng bagokbok. Ang bagokbok ay isang uri ng damo na matatagpuan sa Asia. Kadalasan itong makikita sa kabukiran at ito ay tinatawag din na kangaroo grass o bagokbok sa iba. Ito rin ay kilala sa tawag na root o longing o love root. Pinaniniwalaan kasi na ang hibla ng halaman na ito ay may kakayahan na paggalawin ang sarili nitong hibla. Kapag ito ay nilagay mo sa tubig na kasama ang isang babae at lalaki nitong hibla, ito ay nagdidikit, sumasayaw, nagyayakapan, at nagpapaluputan ng sarili. At ito ay pinaniniwalaan na may malakas na taglay na agimat na panghalina para sa paggawa ng gayuma. Kaya mabuti ito sa mga taong wala pang girlfriend o boyfriend. Tamang-tama sa inyo ito para gamitin nyo. Ang sumunod sa ating listahan ay ang mutya ng sampaguita. Karaniwan na ang bulaklak ng sampaguita sa Pilipinas at ito ay pambansang bulaklak ng Pilipinas. Ang bulaklak ng sampaguita ay mabango at kadalasang ginagawang kwintas. At madalas ding ibinebenta sa mga lugar sa labas ng simbahan. At ang iba pa nga ay sa kalsada,
Kulay puti ang kulay nito at merong kakaibang bango na humahalimuyak. Kaya naman napakasarap nitong amuy-amuyin. Katulad din ng mga ibang mutya, ito rin ay nagtataglay ng panghalina at pampalakas ng alindog at karisma na may malakas na panggayuma. Kaya kung ikaw ay mahilig sa bulaklak, mas makakabuti na ito ang iyong bilhin. Ang sumunod sa ating listahan ay ang mutya ng atis. Alam mo bang ang puno at bunga ng atis ay maraming benepisyo para sa ating kalusugan, lalo na nga sa panggamot ng sakit. Mabuti ring gamot na pantapal ang dahon ng atis sa mga namamagang kasukasuan o kalamnan. Gawin lamang ay dikdikin ang dahon nito at itapal sa lugar na merong maga o rayuma. Ang atis din ay mainam na pampaswerte sa pera. Kumuha lamang ng 7 buto ng atis at lagi itong dalahin sa inyong katawan. Ang mutya ng atis din ay mayroong kakayahan ng panghalina sa pera o tinatawag na money magnet. Kaya tiyak na ikaw ay hindi maubusan ng pera pag ikaw ay meron ito. So guys, kung gusto mong lagi kang maraming pera, mas makakabuti na magkaroon ka rin ito. Ang sumunod sa ating listahan ay ang mutya ng bangkal. Alam mo bang ang bangkal ay isang uri ng puno na namumunga na parang bunga ng puno ng pino? At ito ay isang malaking puno. Ang mga ibon na may kalintulad sa kalapati ang laki o katulad ng bato-bato ay madalas dumapo sa punong bangkal dahil nga mahilig silang kumain ng bunga nito. Pero ito ay hindi kinakain ng tao dahil alam kong masama rin ito. Pero batid mo ba na ang puno na ito ay bukod sa pinupuntahan ng mga ibon, ito rin ay pinagpupugaran ng mga engkanto at mga engkantada. Kaya nga ang mutya ng bangkal ay mainam para gumanda ang pamumuhay mo dahil ito ay isa ring pampaswerte. Lalo na nga sa kahit anumang uri ng negosyo. Nagbibigay din ito ng malakas na panghalina, alindog at karisma. At kung meron ka nito, ang dapat mo lang gawin ay ibalot ito sa itim na tela. At huwag na huwag mo itong ipakita sa ibang tao. At iwasan mo rin itong ipahawak sa ibang kamay. Gawing itong sikreto para sa iyo. Ganyan lamang po ang dapat gawin para lumakas ang agimat o bertudis ng mutya. Ang sumunod naman sa ating listahan ay ang mutya ng kalamansi. Ang kalamansi ay maasim. Ang mutya ng kalamansi ay makukuha at makikita sa buto nito. Kapag kinagat mo ang isa sa mga buto nito at napansin mong matigas, nakasing tigas ng bato, ito ay siguradong mutya ng kalamansi. Ang kailangan mo lang gawin ay kunin at balutin ito sa bulak at ito ay ilagay sa iyong wallet o kahit anumang lagayan ng pera. Dahil ito ay mabuting pampaswerte sa pera at pagninegosyo. At higit sa lahat, ito rin ay mainam na panghalina o gayuma lalo na sa pag-ibig. Kaya kung ikaw ay walang girlfriend, maaari mo rin itong gamitin upang ikaw ay magkaroon ng pag-ibig. Sumunod sa ating listahan ay ang mutya ng mangga. Masarap ang mangga at paborito ko ito. Ikaw, paborito mo ba ito? Ang prutas na ito ay meron lamang nag-iisang buto. At isa ito sa pinakamasarap na prutas sa Pilipinas. Ang mutya ng mangga ay mabuting gamitin sa negosyo. Ito rin ay pampaswerte upang lumago ang iyong negosyo. Kaya kung ikaw ay mayroong negosyo, mainam na ito ay iyong gamitin. At ang huli at pinakamaganda sa lahat sa ating listahan ay ang mutya ng papaya. Ang papaya ay kilala at isa sa sikat na prutas na mayaman sa mga bitamina. Ito ay mayroong antioxidant na lumalaban sa iba't ibang uri ng sakit tulad ng kanser. Ang papaya ay maraming benepisyo sa ating katawan. Well guys, ang mutya ng papaya ay mabisang pampaswerte sa negosyo. At kahit anumang sugal ay mainam rin ito. At higit sa lahat, ito ay mabisang panggayuma sa taong iyong nagugustuhan. At siguradong marami kang mapapaibig at magmamahal sa iyo. So guys, alin sa mga nabanggit na mutya ang gusto mo? Mag-comment ka naman sa ibaba. At paki-like at share. So guys, sana ay marami kang natutunan sa ating video at sana ay nagustuhan mo. Maraming salamat po. God bless and thanks for watching. And goodbye.